kid, tapos ka na bang mag-impake ng mga gamit mo? Lola, kailangan ba talagang lumipat ulit tayo? Pagod na ako sa kakalipat. Ayokong iwan ang mga kaibigan ko. Ayokong lumipat ulit sa bagong school. Naiintindihan kita, Apo. Kailangang lumipat kayo dahil sa trabaho ng mga magulang mo. Let's see. Pang-6 na beses na kaming lumipat sa loob ng 6 na taon. Nakakasawa na, Grandma. Gusto ko namang mamuhay ng normal katulad ng ibang mga kabataan. Alam ko naman, honey. Nauunawaan kita. Maniwala ka. Sinabi mo pa, Lola. Teka nga muna, bakit hindi muna tayo magpahinga sandali? Pumunta tayo sa paborito mong all-you-can-eat buffet restaurant. Yes. Alam mo talaga, Lola, kung paano ako pasasayahin. Let's go, bago dumating ang mom at dad mo. Tayo na, Grandma. Oh, boy. I hate being the new kid. Good morning, class. Mayroon kayong bagong kaklase at siya ay transfer student. Everybody, let's welcome Stephen Monroe. Sige na, Stephen. Pwede ka nang umupo sa banda doon. Thank you, Ma'am. Good morning, class. Meron akong mahalagang i-aanunsyo sa inyo. Ang ating paaralan ay lalahok sa RoboCup International Competition Project. Ang komite ng ating paaralan ay pipili ng 4 na estudyante upang maging representative ng ating paaralan. Kaya ito ang gagawin ko. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay magdidisenyo ng kanilang sariling robot. Ang representative ng RoboCup ay pipili ng pinakamahusay na kandidato upang lumahok sa International RoboCup Competition. Wow! Ang galing niyan, Miss Green. Gusto kong sumali. Ako din. Si Marigold ang gusto kong kapartner. Gusto kong partner ay si Bethany, Miss Green. I'm sorry guys, ako ang pipiliin ng inyong magiging kapareha. Kapag tinawag ko ang pangalan ninyo, umupo kayo sa tabi ng kapareha ninyo. Taylor, ang partner mo ay si Stephen. Teddy at Ivory. Marigold at Jackson. Nakakainis naman. Sa lahat ng tao, bakit si Stephen pa? Mukhang walang alam. Anong alam niya sa paggawa ng robots? Kawawa ka naman. Mabuti na lang at si Teddy ang partner ko. Matalino siya at creative pa. Patay ako nito. Hi, Taylor. Ako si Stephen ang partner mo. Save your breath, hindi ako interesado. Miss Green, gusto ko ng ibang kapartner. Ayoko ng partner na walang alam. I'm sorry, Taylor. Final na ang desisyon ko. Makipaggawaan ka kay Stephen or aalisin kita sa competition. It's your choice. Fine, whatever. Stephen, honey, bakit gising ka pa? Mom, parang ayoko nang bumalik sa school bukas. Galit sa akin yung mga classmates ko. Ayaw nila sa akin. Bakit mo naman nasabi yan? May nangyari ba ngayon? Pakiramdam ko hindi ako nababagay doon. Yung partner ko sa science class ayaw niya akong maging kapartner sa RoboCup competition. Ano? RoboCup International Competition? That's great, sweetie. Tama. Munti ko na makalimutan. Mahilig ka pala sa paggawa ng mga robot katulad ng dad mo. Sigurado ako na magugustuhan ka ng mga kaklase mo kapag nalaman nila kung sino ang dad mo. Forget about it, Mom. Ayokong maging mabait sila sa akin dahil sikat na robotics engineer si Dad. Gusto ko na magustuhan nila ako dahil sa pagiging ako. Oh, tama ka, sweetie. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ka rin ng kaibigan.
Matulog ka na, honey. Good night, Mom. Good night, sweetie. Sweet dreams. Hey, dude, may naisip ka na bang plano? Wala pa nga. Wala kasing silbi ang kapartner ko. Sana iba na lang ang kapartner ko. Oo nga, kailangang magumpisa na tayo dahil may deadline tayo. Hi, guys. May naisip akong ideya. Gusto ninyo bang marinig? Alice, Stephen, wala kang alam patungkol sa robots. Huwag mong aksayahin ang oras namin. Hoy, bago ka magalit dyan, pakinggan mo muna siya, Taylor. Tama si Teddy. Fine. Sige na, Stephen. Gusto kong marinig ang ideya mo. Well, mula ng 5 years old pa lang ako, gumagawa na ako ng sarili kong robots. Una, kailangan natin ng malinaw na konsepto kung anong klase bang robot ang gagawin natin. Kailangan nating alamin kung para saan ba ang robot na ating gagawin. At pagkatapos noon, kailangan nating magplano at tipunin ang mga mahahalagang components na kailangan natin. Wow, hindi ko naisip iyan, Stephen. Kailangan din natin ng components gaya ng motors, sensors, microcontrollers, wheels, at power source. Hindi ko kailangan ng suhestyon mo. Kahit sino pwedeng kunin ang information na iyan sa Google. Tama na nga ang kalokohan mo. I don't believe your nonsense. Hindi ako nagsisinungaling, Taylor. Alam ko kung ano ang sinasabi ko. Blah blah blah. Let's go? Guys, marami pa tayong gagawin. Wala akong panahon sa mga kabalbalan mo. Pero Taylor, tama si Stephen. Let's go, Teddy. Good morning, po ma'am. Pwede po ba kayong makausap kahit sandali? How may I help you, Stephen? Pwede po ba na ako na lang mag-isa ang lumaban sa kompetisyon? Pwede bang malaman kung bakit? Ayoko pong ako ang maging problema ng grupo namin. Alam ko po na ayaw ni Taylor na makasama ako sa grupo niya. Kaya, please po, pwede po bang ako na lang mag-isa ang lumaban? Sigurado ka ba dyan? Opo, ma'am. Noong 5 years old po ako gumagawa na ako ng sarili kong robots. Well, kung ayan ang gusto mo, ayos lang sa akin yan. Thank you so much, Miss Green. Welcome to Tech Robotics Company. I'm R1V1 at your service. Dad, this robot is so neat. Ito ba yung bago mong design na robot? Hindi, anak. Ginawa ko ito last year. Ipapakita ko sa iyo ang latest na robot na gawa ko, si R3B3. Dito tayo. Hello there. I'm R3B3 at your service. Oh, Dad, ang galing nito. Ang kalaban naming kumpanya ang Robocop International Company ay magkakaroon ng paligsahan sa paggawa ng robots. Naghahanap sila ng mga bagong talent para sa kanilang kumpanya. Nasabi ng mom mo sa akin na lalahok kang mag-isa. Yes, Dad. Ayaw nila akong maging partner. Huwag kang mag-alala, anak. Sila ang nawalan. Sigurado ako na hindi nila alam kung sino ang tatay mo, ano? Well, wala akong plano na sabihin sa kanila. Ayokong isipin nila na tinulungan mo lang ako sa paggawa ng robot. Gusto ko na ako mismo ang gagawa nito. That's my boy. Alam ko na kayang-kaya mo iyan. Magaling ka rin, like your old man. Sinabi mo pa, Dad. Hey, Stephen, narinig ko na mag-isa ka lang nalalaban sa competition. Oo, Teddy. Ayokong magdala ng gulo kaya kinausap ko si Ma'am Green kung pwede akong lamabang mag-isa. Well, mabuti naman at ginawa mo iyan. Ayokong may loser sa grupo ko. At alam mo ba, Teddy? Sabi ni Miss Green na pwede na daw tayong magsama-sama bilang isang grupo. That's great. Narinig mo ba yan, Stephen? Hold your horses. Ayokong makasama ka sa grupo ko. Anong problema mo kay Stephen? Wala ka na sa lugar. Kung ganyan ka at binubuli mo si Stephen, ayokong sumama sa grupo mo. Mas gugustuhin ko pang sumama kay Stephen. Fine. Pareho naman kayong losers. Anong pake ko? Umalis na tayo dito, Stephen. Sorry, Teddy. Pati ikaw nadamay dahil sa akin. Wala kang kasalanan, Stephen. Kasalanan niya yun. Hey, sandali lang, guys. Pwede bang lumipat ako sa grupo mo, Stephen?
Ayokong makasama si Taylor. Napaka-bossy at super yabang. Well, okay. Tayo na sa house namin. Ipapakita ko sa inyo yung robot na ginagawa ko. Excited na akong makita iyon. Oh my, ito ba ang bahay ninyo, Stephen? Napakaganda dito. Pasensya na kayo, guys. Kalilipat lang namin dito 3 weeks ago. Hindi pa nga kami tapos mag-unpack ng mga boxes namin. Pwede ka naming tulungan ni Teddy. Pwede rin naming isama sina Bethany at Marigold para tumulong. Ang sweet mo naman. Thanks, Ivory. Pasok na tayo sa loob, sa basement ko. Guys, meet R3B1. Siya yung robot na ginagawa ko. Hello! I'm R3-B1. Nice to meet you. Ano? Ikaw ang gumawa nito. Ako nga, 5 years old pa lang ako gumagawa na ako ng robot para sa sarili ko. Gusto ko kasing maging isang robotic engineer tulad ng dad ko. Ano? Robotic engineer ang dad mo. That's fantastic. Sigurado ako na tayo na ang winner sa competition. At pwede ko bang malaman kung sino ang dad mo? Si Stephen Monroe ang dad ko. Sa tech robotic company siya nagtatrabaho. Ano? The Steve Monroe, yung sikat na robotic engineer na gumawa kay Yasima. The one and only. Seryoso. Akala namin mahirap lang kayo. At ang tatay mo ay isang walang kwentang tao. Kaya nga nilalayuan ka namin. Sinong may sabi? Sabi ni Taylor. Actually parehong robotic engineers ang parents ko. Dito sila inassign ng company nila. At si Grandma Louise naman ay isang missionary sa Africa. Tinuturuan niya ng salita ng Diyos ang mga batang Afrikano. Nagmula ako sa Africa at nagagalak ako at ang iyong lola ay tumutulong sa aking bansa na makilala ang Diyos. Ako din. Proud ako sa granny ko dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kaharian ng Diyos. Nagagalak kami at nalaman namin ang katotohanan. Hindi namin alam kung bakit kasi sinisiraan ni Taylor. No worries. Ipapakita natin kay Taylor kung ano ang nawala sa kanya. You're right, bro. Hey, Taylor, kailan ba natin sisimulan ang paggawa ng ating robot? Malapit na ang deadline. Pwede ba itigil mo ang pagbubunganga mo sa akin? Alam ko ang ginagawa ko. Ako na ang bahala doon. Layas. Iyan lagi ang sinasabi mo, Taylor, pero wala ka namang ginagawa. Hoy, kayong dalawa. Itigil na ninyo ang bunganga ninyo. Wala naman kayong alam sa paggawa ng robot. Scram. Napupuno na ako sa'yo, Taylor. Puro ka salita at wala ka namang ginagawa. Hihilingin namin kay Miss Green na ilipat na lang kami sa grupo ni Stephen. At least may ginagawa silang productive, hindi katulad mo. Get lost. Kaya akong gumawang mag-isa ng robot. Hindi ko kayo kailangan. Fine. Halika na, Bethany. Unbelievable. Hello! I am your friend R3-B1. At your service. Oh my goodness. Ang galing ni R3B1. Mabuti na lang lumipat kami sa grupo ninyo, Stephen. Ako din. Napuno na ako sa kayabangan ni Taylor, ano? Nabalitaan ko rin na nagsialisan na yung mga kasama niya sa team dahil sa kanya. Bagay sa kanya iyon. Hindi na nila matiis ang ugali niya. Hold on. Guys, bigyan natin siya ng chance. Kailangan niya ng tulong. Pero bakit? Sinisiraan ka niya sa lahat at minamaliit ka pa niya. I don't get you. Dahil yan ang tamang gawin. Huwag nating gantihan ang masama ng masama. Pinalaki ako ni Granny Louise sa prinsipyo na kung gusto kong patawarin ako ng Diyos, dapat matuto din akong magpatawad. Isa pa, gusto kong pakitaan ng kabutihan si Taylor at gusto ko siyang bigyan ng chance na magbago. Tama ka, Stephen. At naniniwala ako na, that you're the man. Tama ka, Stephen. Kailangang tulungan natin si Taylor na makita niya ang kanyang kamalian. Ayun si Taylor. Kailangan ko siyang makausap. Hey, Taylor, pwede ba tayong mag-usap sandali? Anong kailangan mo sa akin, Stephen? Andito ka ba para pagtawanan ako? Dahil sinira ko ang chance ko. At bagsak ako sa science class dahil hindi ako nakagawa ng robot sa tamang oras. Hindi ako nagpunta dito para dyan. Bakit ka nandito? Gusto kitang tulungan, Taylor. Alam ko na mahalaga sa'yo na makapasa sa science class para makapag-college ka. Pwede kong isama ang pangalan mo sa grupo ko para pumasa ka sa science class. Are you sure, Stephen? Tutulungan mo ako, kahit na masama ang trato ko sa iyo. Pero bakit, Stephen?
Bakit ang bait mo pa rin sa akin? Dahil alam ko na hindi ka masamang tao. Isa pa, gusto kitang bigyan ng isa pang chance. Thanks a lot, Stephen. Patawarin mo sana ako kung trinato kita ng masama. I forgive you, bro. Well, let's go. May gusto akong ipakilala sa'yo. Thank you for visiting me today. Let me introduce myself to you. I am your new friend, R3-B1. Welcome to the club, Master Taylor. Narinig niyo ba? Alam niya ang pangalan ko. Youth on the rock. Jesus is the rock. For young people and old alike. Please like, share, and subscribe to our channel.